I want to know what you're feeling. Nagkibit balikat siya. I am fine. Tumango ito, pero ang mga matay hindi naalis sa kanya. Animoy inaalam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang lumabas. Marami akong tatapusin na trabaho para makauwi ako ng maaga. Meron pa tayong kailangang pag-usapan, Arlena. Marahas siyang napabuntong hininga. Nauubusan na ng pasensya sa kakulitan nito. Ayokong makipag-usap sa'yo. We need to talk, Arlena. Mariing nito. Importante ang pag-uusapan natin. Sir, sabay silang bumaling sa pinto kung saan ang nag-aalangang si Kate. Mr. Tucson called. Fuck. Asik ni Brent. Tell him I'll be there in 10 minutes. Okay, sir. Bumaling ang atensyon ni Brent sa kanya. Hindi kita titigilan hanggat hindi tayo nakakapag-usap, Arlena. We can talk some other time. Walang buhay na aniya. No, we talk right now. Pinanood niyang umikot si Brent palapit sa kanya. Napasinghap siya at napasigaw ng parang unan lang siya nitong inilagay sa balikat. Put me down! Hindi siya pinansin ni Brent. Naglakad dito palabas sa kanyang opisina patungo sa elevator, kung saan narinig niyang pagsinghap ng mga taong naroon at nakakita sa kanila. Get out! Angil nito sa mga empleyado at aligaga naman ng mga ito na lumabas sa elevator. Laglagang pang ang pinanood niyang magtakbuhan ng mga empleyado palayo sa kanila. You know what you're doing is inappropriate. Singhal niya sabay hampas sa matipuno nitong likod. I am the boss. I can do whatever I want. Anito nang makapasok sila sa loob ng elevator. Put me down, Brent! Not unless you let me explain everything to you. Fine! Ungol nito. Dahan-dahan naman siyang ibinaba ni Brent sa kanya inayos ang kanyang kasuotan. Matalim niya itong tinitigan. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay at lumayo kay Brent. Sumandal siya sa malamig na pader ng elevator at iniwas ang tingin kay Brent. Lumapit si Brent sa kanya at humarap, dahilan para makulong siya mula kay Brent at sa malamig na pader ng elevator. Hindi niya ito tiningnan pero alam niyang ang mga mata nito ay sa kanya lang nakatuon. Mula sa kanyang bumbunan ay ramdam niyang pag-ihip ng mabangong hininga ni Brent. Dahil sa pagkakalapit nila ay amoy na amoy niyang magkahalong pabango nito at natural na bango ni Brent. Lumipas ang ilang segundo at itinaas ni Brent ang kanang kamay nito at kinuha ang kanyang baba upang itaas. Nang magtama ang kanilang mga mata ay iba't ibang emosyon ang nabasa niya sa mga mata nito na ayaw niyang pangalanan. Akmang lalapit ang mukha ni Brent sa kanya nang pigilan niya ito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at natatakot sa kung ano ang susunod na gagawin ni Brent. Stop! Pikit matang aniya. Natatakot na baka matunaw siya sa mga mata nito at isang maling galaw nito ay bumigay siya. Ayokong makasira ng relasyon. You have a wife, Brent. Kung ano man ang kanilang ginagawa ay hindi tama. Kailangan niyang isipin na merong babae na masasaktan sa kung ano man ang mangyayari sa loob ng elevator na yon. Kailangan niyang itulak ito at kailangan niyang magising sa katotohanan ng makakasira siya ng isang masayang pamilya. Wife, yun ba ang tingin mo sa relasyon namin ni Lillian? Bulong nito. Ramdam niya ang pagnanasa sa boses ni Brent. She's not my wife, nor my girlfriend, Arlena. Iminulat niya ang mga mata at dumako sa kunot noon itong tingin. Inaalam kung nagsasabi ba ito ng totoo. We broke up last month or weeks. I don't know. Kung mayroon mang bumabaliw sa akin ngayon, ikaw yon, Arlena. You are so damn hard to forget. Desperadong sabi nito. Sa loob ng 3 taon, you never left my whole being. I can't even be with anyone else except you. Marahas siyang umiling. Tinatanggiang bumubuhay na pakiramdam sa kanyang puso. Kailangan niyang lumayo rito, bago pa mahuli ang lahat. Bago pa siya masaktan at bago pa nito malaman ang tungkol sa kanyang mga anak. My heart, my soul and body yearns only for you. Ang mga labi ni Brent ay dumako sa kanyang noo, sa kanyang pisngi, patungo sa kanyang labi. Isang damping halik lamang yun ang umpisa, pero nang hindi siya pumalag at ipinikit ang mga matay, inulit nitong paglapat ng labi sa kanyang labi. Sinubukan nitong ibuka ang kanyang bibig. But she was just a woman, isang marupok na babae sa isang katulad ni Brent. At hindi na niya napigilan pang bumigay sa mapusok nitong halik. Ibinuka niya ang kanyang labi. Bumaba ang matipunong isang kamay ni Brent sa likuran niya at hinapit siya upang magdikit ang kanilang mga katawan
habang ang isa naman ay nasa likuran ng kanyang ulo at mas pinapalalim ang kanilang halikan. Ang kanyang kamay ang kusang yumapo sa leeg ni Brent. Nagpasalamat siya nang bumukas ang elevator na siyang gumising sa umiinit nilang katawan. Mabilis niyang itinulak si Brent, saka itinago ang mukha sa mga kamay dahil sa labis na hiya. Mahina namang natawa si Brent saka kinuha ang kanyang kamay. Pinagsalikop nito iyon saka siya hinila palabas ng elevator. "Saan tayo pupunta?" Nakatungong aniya. There is two people I want you to meet. Malalim ang gatla ng pagkakakunot ng noo ni Arlena nang makarating sila sa kanilang destinasyon na ayon kay Brent ay ang tahanan kung saan ito lumaki. Ang tahanan ng magulang nito. Pero nakakagulat na ang tirahan ng magulang nito hindi nalalayo sa tirahan niya ngayon. Kung hindi siya nagkakamali, ay mga 4 o 5 kalye lamang ang layo ng bahay na iyon sa kanya. Napalunok siya at hindi makapaniwala na sobrang lapit lang pala nila sa mga magulang ni Brent. May mga pagkakataon na dumaraan si Brenda sa daan na yon sa tuwing pupunta ang mga ito sa palaruan. Hindi niya alam kung nag-cruise na bang landas ng kanyang mga anak at ng mga magulang ni Brent. Humugot siya ng malalim na hininga, saka iyon inilabas. Ready? Inirapan niya si Brent. "Hindi mo sinabi sa akin na ang mga magulang mo palang tinutukoy mo. Look at me." Imunestra nitong sarili na hindi maayos ang kasuotan at malamang ay magulong lipstick dahil sa halikan nila ni Brent. "I look awful." You look fine. Kinuha ni Brent ang kanyang kamay, saka iyon hinalikan. You are you. "Bakit mo ako gustong ipakilala sa mga magulang mo?" Tanong niya. Because I want to. Yun lang ang sinabi nito pero kakaibang epektong ibinigay niyon sa kanyang puso. Mabuti na lamang at binitiwan siya ni Brent at bumaba ito sa sasakyan bago pa nito nakita ang pamumula ng kanyang muka. Pinanood niyang pagtungo nito sa gawin niya at pagbuksan siya ng pinto. Inilahad ni Brent ang kamay sa kanya at kinuha naman niya yon. Inila siya nito pababa sa passenger seat at iginiya papasok sa malaking bahay. Ang bahay ay nakakamangha. Mula sa labas hanggang sa loob ay hindi nito nabigong kunin ang kanyang hininga. Bawat gamit sa paligid ay sumisigaw ng kamahalan. Mga painting sa iba't ibang dako ng pader at mga vase na nagmula sa iba't ibang bansa ang sa kanya ay nagpapahanga. Napakalawak ng living area na may 2 set ng sala. Isa na gawa sa kahoy, malapit sa double door patungo sa lanay. At ang isa ay may mahaba at malambot na sopa sa pinakagitnang parte ng living room. Sobrang taas rin ang kisame nito na gawa sa matibay na kahoy. Ang hagdan sa itaas ay hugis spiral na sa gitna ay may pulang carpet. Bago pa siya malula sa paligid, ay hinila na siya ni Brent patungo sa dining room, kung nasaan ang mga magulang nito at naghahanda ng pananghalian. Tulad niya hindi rin ng mga ito inaasahan ang pagdala ni Brent ng bisita. Pero sobrang gaan ang pagbati sa kanya ng mga magulang ni Brent, dahilan para mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Ang ama ni Brent ay maputi na ang buhok pero malakas pa. Kamukhang kamukha ni Brent ang ama. At kung hindi lang dahil sa medyo kulubot na nitong balat at maputing buhok, ay baka mapagkamalan niyang kambalang dalawa. Ang ina naman ni Brent ay payat ngunit sopistikada. Simple lamang ang kasuotan pero makikita ang regal sa ginang. Napakasarap at hindi nakakasawa ang ngiti nito. Parang anak niyang si Celine ang nakikita niya sa mga ngiti ng ginang. Ang ina ni Brent ay mahigpit siyang niyakap. I am Lois. Arlena, nice to meet you. Malapad ang ngiting ibinigay nito sa kanya. I know. May kislap ng paghanga ang mga mata ng ginang. Kunot noo siyang bumaling kay Brent. Nakibit balikat lang ang itinugon sa kanya. Lumapit ito sa ama at humalik ito sa pisngi. Iginiya siya ng ina ni Brent sa upuan, saka tumawag ng katiwala para dagdagan ng plato sa mesa. Tumabi sa kanya si Brent. Ang ama nito ay nasa master's chair at sa katabi nito kaharap ng upuan ni Brent umupo ang ginang. Let's eat. Sambit ng ama ni Brent, saka nagsimula sa pagsali ng pagkain sa plato. Tahimik lang siya habang sumasandok si Brent ng pagkain niya. Pinakikinggan lamang niya ang mga ito na mag-usap at paminsan-minsay sumasagot kapag tinatanong siya. Bagamat ramdam ng mga itong pagkailang niya, ay hindi siya ng mga ito pinuna. Marahil ay maintindihan na hindi pa siya sanay sa presensya ng mga ito. So, Arlena, I heard you have twins. Halos mailuwa niyang pagkain sa kanyang bunganga sa tanong ng ama ni Brent. Ang mga mata ng mga ito ay sa kanya nakatuon.
At hindi niya maiwasang mag-alala na baka hindi gusto ng mga itong isang katulad niya na ina para kay Brent. It's not like they are in a relationship. Hindi na siya magtataka kung pagkatapos ng salo-salong iyon ay hindi na siya imbitahan ng mga ito. Sino nga ba naman ang matutuwa kung magdadala ang anak ng mga ito ng babaeng may sabit? Lalo na't kilalang pamilya ng mga ito. Bagamat ang kanyang kambalay anak ni Brent ay alin sa mga ito hindi yun alam. Kaya hindi niya masisisi kung sakali mang hindi siya ng mga ito tanggapin. We would like to meet your twins. Naalarmang bumaling siya kay Brent na prenteng nakaupo at animoy walang pakialam sa nangyayaring usapan. Napalunok siya. My kids are very... Tumikim siya at naghahanap ng idadahilan sa mga ito. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga umaasang tingin ng mga ito sa kanya. Nang hindi na niya matapos ang kanyang sasabihin ay bumuntong hininga ang ginang. Baka sa mukha ang pagkadismaya ng tumuon kay Brent. My son is already 32 and doesn't want to settle. Hindi kami bumabata at gusto namin. Bago kami mag-ulyanin ay meron na kaming mga apo. You will soon, sagot lamang ni Brent. And when is that soon? Tanong ng ama nito na baka sa mukha ng amang iritasyon. Maybe tomorrow, who knows? Kibit balikat ni Brent na nakangiting bumaling sa kanya. What do you mean? Baby don't just fall down in the sky, you know? Banat ng ina. Kaya nga dahil may anak na si Arlena, why not just make them yours? Panic aroused in her. She doesn't know how to explain that her children are Brent's. At hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng mga ito kung sakali mang malaman. Siya at si Brent ay hindi pa tuluyang nagkakaayos at hindi niya alam kung ano ang tamang oras para aminin sa mga itong tungkol sa kanyang mga anak. Gustong matawan ni Brent sa maputlang mukha ni Arlena habang tinatanong ng mga magulang niyang tungkol sa kanilang mga anak. Hindi nito alam na alam niyang tungkol sa mga bata at hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga magulang ang tungkol doon. Gusto niyang awatin ang ina sa mga tanong nito kay Arlena na hindi masagot. Ramdam niyang pagkataranta sa mukha ni Arlena na pilit nang umingiti sa kanyang ina. Gustong tumakas sa sitwasyon. Ayaw na niyang pahirapan pa si Arlena. Kaya naman nang matapos silang kumain at naabala na ng mga katulong ang kanyang ina, ay hinila niya si Arlena palabas sa dining area. Dinala niya ito sa kanyang kwarto na nasa ikalawang palapag. Wala pa rin pinagbago ang kanyang silid. Kung ano ito ng kanyang iwan ay ganoon pa rin ang kanyang balikan. What are we doing here? Baka sa tono ni Arlena ang pag-aalinlangan. Don't worry. Nakangising aniya. Mag-uusap lang tayo. Walang mangyayari. Unless you want me as much as I want you. Bulong niya. He was serious. He wanted her so bad at that moment. He can feel his hard member twitching, begging to come out. Tinitingnan pa lamang niyang likuran ni Arlena ay naglalaro na ang kanyang isip sa posibilidad na magagawa niya sa katawan nito. Mga lugar na madaraanan ng kanyang labi. Brent! Isinara niya ang pinto at niyakap mula sa likuran. Hinalikan niya ito sa leeg at napangisi siya nang marinig ang mahinang ungol nito na mas lalong bumuhay sa init ng kanyang katawan. God, he wants her so bad. This woman is the only one who can make his body awake. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili. Kailangan nilang mag-usap at maayos ang lahat ng kanilang gusot. At makumpirma mula sa bibig ni Arlena na sa kanyang mga anak. Pagamat ayaw niyang bitawan ito, ay pinilit niyang sariling pakawalan ito sa kanyang bisig. At hinila at pinaupo sa kanyang kama. Mahina siyang natawa nang makita ang mapula nitong muka na pilit iniiwas sa kanya. Let's talk. Baritono ang kanyang boses. Hindi na alis ang tingin kay Arlena. Anong pag-uusapan natin? About us. Doon ay humarap na sa kanya si Arlena. Naguguluhan sa kanyang sinabi. There is no us, Brent. Yes, there is. Giit niya. Whether you like it or not, meron tayo. At kahit na itanggi mo, may nag-uugnay sa ating dalawa. Hindi kumibo si Arlena. Nakatingin lang ito sa kanya at malimit na kumurap na hinihintay siyang muling magsalita. I want to ask you one more time. And I expect you to answer me the whole truth. And nothing but the truth. Saad niya. Kinuha niyang kamay nito at dahan-dahan iyong pinisil. Dinig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa antisipasyon na sagot ni Arlena. Whether she answers them honestly or not, he already knows the truth.
All he wanted was to hear it from her. You're twins. Napalunok siya at may takot ang mga mata ni Arlena nang biglasin niyang salitang yon. They are mine, aren't they? Tanong niya na hindi inaalis ang mga mata sa mga mata ni Arlena. Bahagyang umawang ang labi nito. Naghahanap ng salita pero hindi makabuo. Ilang sandali pa'y namuunang mga luha sa mga mata nito. Tanda na malapit nang bumuhos ang emosyon kay Arlena. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang kunin ang pisngi nito at haplusin. Doon ay hindi na napigilang tumulong mga luha at mahinang umiyak. I am sorry. Shh. Hinila niya ito sa kahinalikan sa noo. Pinaparamdam na hindi siya galit. Hindi man niya nakuha ng buo ang sagot na gusto. Doon pa lang alam na niya. It's okay. Marahas na umiling si Arlena. Ramdam niya ang panginginig ni Arlena. I lied to you. It's okay. I am not mad. He was happy. He could die. Walang anuman ang kayang tapatan ng kaligayahang nararamdaman ng kanyang puso. I want to meet them. And just like that, Arlena burst into tears and hugged him tightly. Hinayaan lang niya na umiyak ito sa kanyang bisig habang pinipigilan ang sariling luha. Sa mga sandaling yon, wala nang ibang mahalaga sa kanya kundi ang oras na kasama si Arlena. Yakap sa sariling bisig at kontento. Ikwinento ni Arlena ang naging buhay nito nang maisilang ang kanilang mga anak. Hindi niya alam kung ilang oras silang nanatili roon dahil masyado siyang abala sa pakikinig kay Arlena na hindi na nila namalayan ang oras. Ang mga ngiti ni Arlena, lungkot habang ibinabahagi sa kanyang paghihirap, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang sakit sa kanyang damdamin. At ni minsan hindi niya nakitaan ito ng paninisi sa mga mata habang siya'y gustong tadyakan ng sarili sa kanyang mga ginawa kay Arlena. Nag-usap rin sila tungkol sa kanila at napagdesisyon ng dahan-dahan munang buuin ni Brent ang relasyon sa kanilang mga anak bago nila isipin ang sa kanila. Bagamat hindi siya nasiyahan sa gustong mangyari ni Arlena, ay wala na siyang nagawa kundi ang pumayag. Kung gusto niyang makuha ng tuluyan ang loob ni Arlena, ay kailangan niyang paghirapan iyon. Nang mapansin niyang pagod sa mga mata ni Arlena, marahil ay dahil sa pagkikwento, ay iginaya niya ito pahiga sa kanyang kama. Siguradong walang mangyayari sa kanila kung hindi ito papayag. Nahiga si Arlena sa kanyang braso. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa likuran nito. It tickles. He chuckled and kissed her forehead. How he loved her sweet scent so much. He couldn't have enough. Sleep. I'll wake you later. Hindi ba tayo papasok? Let's call it a day. Aniya at hinapit palapit si Arlena sa kanya at mahigpit na niyakap. Tatawagan ko si Kate para ipaalam na half day lang tayo. Mahina itong natawa. You're the boss, ha? You can do whatever you want. He smiled. Of course. But you are my boss. Anything you want, I'll follow. Mahina siya nitong tinampal. Hindi nagtagal ay nakatulog ito. At siya naman ay tahimik na pinagmasdan ng payapa nitong muka. Mainit na hinahaplos ang malambot nitong pisngi gamit ang daliri. Pinapanood niyang mahinang pagtaas-baba ng dibdib nito at kapag kuwa'y napapangiti sa bawat paggalaw ng mga labi ni Arlena. Oh, how he wishes to devour her right here and now. How he wishes to press his body on top of her and kiss every part of her body. How he will enjoy hearing her moan and scream her name while he thrusts inside of her. He wants to do everything he could think of with her at that moment, but he has to keep himself from doing so as they decide to take it slow. Mahina siyang dumaing nang hindi sumang-ayon sa kanya ang kanya. Nagbaba siya ng tingin at nanlaki ang mga mata nang makita na malapit nang mapunit ang kanyang suot na pantalon. Maingat niyang tinanggal ang kanyang braso sa ulo ni Arlena at kaagad na nagtungo sa kanyang banyo upang ilabas ang matagal na naipong pagnanasa sa kanya. He hoped that his hands are enough to relieve him from his urge. Malakas ang tibok ng puso ni Arlena habang tinatahak nilang daan patungo sa bahay kung saan naroon ang kanyang anak. Hindi makapaniwala si Brent na ilang kalye lang pala ang pagitan ng bahay ni Arlena sa mga magulang nito. Gabi na nang magising siya at hindi kaagad nakauwi dahil nag-aya ng hapunan ng mga magulang ni Brent at hindi na niya natanggihan pa ang mga ito. Pagkatapos niyon ay dinala si Arlena ng ina ni Brent sa isang private room kung saan ipinakita nito ang larawan ni Brent sa kanya. Halos mamangha siya habang pinagmamasdan iyon. Dahil hindi talaga maipagkakaila na ang pagkakamukha ng kanyang mga anak kay Brent.
At dahil hindi na kinaya ng kanyang konsensya ang itago pa sa ginang ang kanyang mga anak, at alam niyang hindi niya mapipigilan ang pagkikita ng mga ito, doon ay inamin na niya rito ang tungkol sa mga anak. Noong unay naguguluhan ito, kaya naman idinetalya niya sa ginang ang una nilang pagkikita ni Brent. Ngunit nilimatahan ang nangyari sa kanila sa loob ng silid. Mula nang malaman niyang pagdadalang tao niya, hanggang sa maisilang niya ang kanyang mga anak, lahat yun ay sinabi niya sa ginang.